Patuloy po tayo ngayon sa ating pag-aaral about the history of the church. Hallelujah! At nasa lesson 8 na po tayo at ang topic ngayon is the miracle worker in the church. Patuloy po mga kapatid na ang Panginoon ay kumikilos sa iglesia sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagawang makapangyarihan sa kanyang mga anak. Kaya sa lahat ng mga kapatiran at sa lahat ng nanunood ngayon na tinanggap na ang Panginoong Kristo, tandaan po natin na ang Panginoon ay patuloy na gagawang makapangyarihan sa buhay po natin kung patuloy tayong mananampalataya at hindi mag-aalinlangan sa kanyang mga pangako. If you have your Bible, mga kapatid, please open with me in the book of Acts, chapter 12, 1 to 7. Everybody open your Bible. Hallelujah. Glory to the living God. Sabi po ng Acts 12, 1 to 7, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church. Di po ba patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang church? Pero patuloy naman ang kaaway na gumagawa para hadlangan ang iglesia. At sa mga pagkakataong ito, si Herodes po ang ginagamit ng kaaway. Intending to persecute them. Verse 2, he had James, the brother of John, put to death with a sword. Napatay na po si Santiago. Hallelujah. Na isang lingkod ng Panginoon. And verse 3, when he saw that this met with approval among the Jews, kaya yung mga Hudyo po, imbes na tulungan nila sila Peter at lahat pa ng mga disipulo ng Panginoon, against pa po sila sa pananampalataya. Kaya matindi po ang hamon ng church noon. Kahit mga Hudyo ay kalaban ng mga Christians. Nang makita ni Herodes na okay lang sa mga Hudyo, sabi po dyan, he proceeded to seize Peter also. Kaya si Peter naman po o si Pedro ang binalingan ngayon. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Bali 16 soldiers po yan. Yes. Hallelujah. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Hallelujah. Kaya makikita po natin, gusto ng Lord na ipaalala po sa atin na talagang may mga pagsubok na dumarating sa church. At nais din ng Lord na sabihin sa atin ngayong gabi na pag tayo nasa kamay ng Panginoon, nasa Kanya po ang lahat. Hallelujah. Ang kaligtasan natin, nasa Kanya po yun. At maging ang wakas ng ating buhay ay nasa kamay pa rin po ng ating Diyos na buhay. Glory to the living God. Tuloy po tayo. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Ito po ang maganda ditong nakita ko. While Peter was kept in prison, nabalitaan po yan ng church. Ano po ang ginawa ng church? They were praying to God for Peter. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains. Para hindi po siya, mga kapatid, makaligtas. May 2 pang soldier na nakakadena. Sa left niya at saka sa right. Tingnan po ninyo. Grabe. And sentries stood guard at the entrance. 7, suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. Glory to the living God. Sapagkat sa panahon po pala ng matinding pagsubok ng lingkod ng Panginoon, nandyan ang Diyos. May anghel po, mga minamahal, na ipinadala ang Panginoon kay Pedro. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said. And the chains fell off Peter's wrists. Palagpakan natin ang ating Panginoon.
Hallelujah. Napakagandang balita, mga kapatid, ito, na habang nakabilanggo si Pedro, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Kaya anuman po ang problema po natin, may Diyos pong nakakakita sa ating mga buhay. Glory to God. Mga minamahal, balikan natin ng konti ang nakaraan. Di po ba walang tigil sa pagsubok na nararanasan ng mga Kristiyano noon? Napatay na po si Esteban, subalit si Paul naman ay binuhay ng Panginoon sa pananampalataya. Sa pananampalataya. Dami na pong nagaganap sa church, pero nakita ko doon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Nailigtas niya na, di po ba? Sino? Si Cornelio, na isang hentil. So, ang sabi ng Bible, yung mga believers na scattered po sila from Cyprus, Cyrene, ito po ay pinangunahan noon ni Barnabas. At siya po ay pumunta sa Antioch to share the gospel of Christ. Talaga pong northward ang takbo po. Ang Antioch po from Jerusalem, pa-north po yan, mga kapatid, sa north ng Jerusalem. Dito sa Antioch, nagsama si Barnabas at si Pablo. Nagkita po sila dyan para patuloy na magturo sa iglesia. Grabe, mga kapatid. At alam po ba ninyo, sa church po ng Antioch, unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya. The disciples were called Christians first at Antioch. Okay, sa mga lumalaban sa Bible quiz, don't forget this verse. Acts 11 verse 26. Hallelujah. Mapapansin po natin na patuloy ang pagpapakita ng himala ng Panginoong Hesukristo sa iglesia. Hindi niya pinababayaan ang mga nagsishare ng salita ng ating Panginoon. Dahil matatapang po talaga ang mga Kristiyano noon. Ang sabi ng Bible, di po ba sa ating pinag-aralan, saan man sila mapunta, sila po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. As I have said, yung conversion ni Paul ay malaki pong testimony po yun. Hallelujah. And that was recorded in the book of Acts chapter 9. Yung vision ni Pedro, na kung saan yung vision na yun ay para sa kaligtasan ng mga hentil. At siya po ay pumunta nga kay Cornelio at naligtas kahit yung mga relatives ni Cornelio, mga minamahal. Hallelujah! At dito na nga po sa Antioch, na-establish ang mas malaking church, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, very active church. Hallelujah! Now, sa chapter 12 na po tayo. Dito po sa church ng Antioch, nagkaroon po ng tinatawag na sentro ng church activities. Habang lumalakas ang church, nandoon po ang pagsubok. Kaya kailangan talaga ng iglesia na patuloy na lumalaban sa mga pagsubok sa buhay. Hindi dapat tumitigil ang church sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God, because we have God. His name is Jesus Christ and He is our miracle worker. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Now, pag-usapan po natin yung threat ng church. Ang church po ay laging sinusubok. Dahil ang totoo po niyan, gusto kasing makita ng ating Panginoon ang quality ng ating paglilingkod. Kaya nga kapag nagpabaya tayo sa ating paglilingkod, maaaring mawala tayo sa paglilingkod. At sa pagkakataong ito, sabi ko nga, itong si Herodes ang ginagamit ng kaaway upang pahirapan ang mga Kristiyano. Mga minamahal, ito pong si Herod Agrippa, ito po yung king ng Rome. He became the first political ruler to lead an attack against Christians. Sabi ko nga, mababait ang mga Kristiyano noon, pero bakit pinapatay nila? Grabe po, Grabe. At ito pong family na po na ito ni Herod Agrippa, mga minamahal, ay ito yung pamilya na sobrang lupit sa mga Kristiyano. Naalala po ninyo si Herod the Great? Si Herod Agrippa, siya po ang grandson ng Herod the Great. Siya po yung
panahon na ipinapatay niya po, di ba? Pinapapatay niya galit na galit siya yung mga ipinapanganak na kasama ni Jesus Christ. Di ba? Ito po yun eh. Herod the Great was responsible for the murder of the innocent infants at Bethlehem. Hallelujah. Apo niya po ito, si Herodes, ito po. Apo niya yan. Hallelujah. Herod Agrippa was also the nephew of Herod Antipas. Hallelujah. Who was guilty of the murder of John the Baptist. Anong ginawa niya kay John the Baptist? Pinugutan niya ng ulo, mga kapatid. Grabe ang lupit ng mga tao pong ito, mga minamahal. Pero hindi po natitinag ang church. Hallelujah. In the book of Acts chapter 12, verses 1 and 2, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Verse 2, he had James, the brother of John, put to death with a sword. Hallelujah. Kahit si Santiago ay napatay na po sa panahon ni Herodes. Kaya sabi ko nga, maraming Kristiyano ngayon na masasabi nating mahina ang kanilang pananampalataya. Hindi ganong kalakas, katapang. Sapagkat mga kapatid, kinakailangan ng tapang talaga sa paglilingkod sa Diyos. Nakakalungkot lang sapagkat minsan lang nagkaroon ng problema, hindi nagkaintindihan, napagalitan, napagsabihan lang, parang napakalaki ng dahilan para manghina sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, noon ang buhay po ang pinag-uusapan, kamatayan ang pinag-uusapan, subalit sa tindi ng kanilang paglilingkod sa Diyos, kamatayan ang magpapahiwalay sa kanila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kaya hindi po pwede nating sabihin, mga minamahal, na tayo po ay matapat at patuloy na naglilingkod sa Diyos kung tayo po ay masyadong mahinanakitin, madaling maapektuhan ng mga problema sa buhay-buhay. Hindi po pwedeng ganoon, mga kapatid. Talagang nakita ko kasi sa story ng church, mga kapatid, sa istorya ng iglesia, talagang sila po talaga ay handang ibigay ang buhay sa paglilingkod sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, bagamat si Santiago ay namatay, hindi ko pwedeng sabihin mahina ang faith niya dahil namatay siya dahil sa kapangyarihan ni Herodes. Marahil yun na ang panahon niya. Because I believe that suffering and death have proved to be a part of the advance of the church. Nakita ko po yun. Sa kamatayan po ng mga tapat na lingkod ng ating Panginoon, dumarami rin naman ang nagiging tapat sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat nai-encourage sila, sapagkat nakita nila na kahit kamatayan ay nagpapatuloy pa rin ang mga lingkod ng Panginoon noon. Kaya nga mayroon po akong nabasang kasabihan that the blood of the martyrs is the seed of the church. Totoo po yan. Mas lalo, mga kapatid, na dumarami ang mga mananampalataya noon pag nababalitaan nila mga tapat na lingkod ng Diyos. Bagamat, mga kapatid, pinapatay, pero hindi po igini-give up ang kanilang pananampalataya. Kaya sabi po sa Book of Hebrews, may mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Tingnan niyo po, iba yung level ng faith ng mga mananampalataya noon sa church. Hallelujah, sa Book of Acts. Hallelujah. Mayroon namang hinamak, mayroong hinagupit, at mayroong ikinadena at ibinilanggo. Ang iba na may pinagbabato, nilagari sa dalawa, hinati ng lagari, at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balak ng tupa at kambing, at iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Verse 39. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Look at this verse, mga kapatid. Hallelujah. Sana, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo ay mag-iwan din ng legacy sa ating church at sa ating family. Hallelujah.
Kaya nga nakita ko na habang nagkaroon ng problema, mga minamahal, sila Pedro noon sapagkat siya ay nakulong, isang magandang bagay ang ginagawa ng church. Sila'y nananalangin. The church in prayer. Hallelujah. Ang unang ginawa ng mga mananampalataya ay manalangin. Wala silang side comments. Bakit kasi? Bakit ganyan? Bakit ganito? Hallelujah. What they did is they prayed to God. Nanalangin sila. Habang si Pedro po ay nasa kulungan. Hallelujah. Mas tumindi po kasi yung lakas ng loob ni Herodes dahil nga sa natuwa pa ata ang mga Hudyo noon nang mapatay si James. Kaya sabi ko nga, binalingan nila si Pedro. Salamat na lamang po because it was the day of the unleavened bread. At pagkasunod po niyan ay yung Passover. At alam niyo naman pag Passover, ingat na ingat po sila dyan dahil banal na festival po yan. Kaya hindi po pwedeng litisin doon sa panahon noon si Pedro. Kaya mayroon pang panahon. Pero yung habang si Pedro po ay nasa loob po ng kulungan, naghihintay para i-execute mga kapatid. Oh, mayroon pong ginawa ang Diyos. So ano nga po ang dapat gawin ng church kapag ang mga lingkod ng Panginoon ay may pagsubok? The Bible said, the church prayed. Nararamdaman ng church na kailangan ni Pedro ang panalangin because Peter was in trouble. At hindi lamang po si Pedro ang may trouble, ang may problema, kundi ang church. Ganun ang church because church is a family of believers. Peter's danger was the concern of the church members. Nakita ko yung attitude ng Jerusalem church, hallelujah, toward its leader. Commendable talaga. Nakakahanga. Sapagkat wala po sila, mga kapatid, na ginawa mga bagay na para sa kanilang sarili lamang interpretasyon. Kundi ang ginawa po talaga nila ay ang humingi ng tulong sa Diyos. You know, a good church will strongly support and defend its leader. Di po ba? As the leader battles for God and for truth. Ganun dapat. Nananalangin dapat ang church. During this time, the church recognized that Peter is fighting a battle of faith for them and for their families. Alam nila na si Pedro ay leader. Hindi nila pinabayaan, mga kapatid. Hindi sila pwedeng makalabas sapagkat maaring sila rin ay mapatay. Pero mayroon silang Diyos na makapangyarihan na pwedeng tawagan. Habang po pala may burden ng church, hallelujah, dapat prayerful. Sapagkat hindi po pwedeng maglabi po, mga kapatid, yung lobbying na tinatawag. Di po ba yung mayroon kang po pwedeng tawagan na may impluensya doon sa leadership ni Herod? Di po ba minsan ganon? Pwedeng ma-arbor man lang si Pedro. Wala pong political leaders during that time na member ang church. Walang masyadong pera ang church noon dahil nagsisimula pa lamang. Kumbaga talaga, lack of resources during that time para makatulong sila physically kay Peter. Hallelujah. Hindi po nagsisihan sila. Hindi sinabi, wala akong nabasa na sana hindi na lang pumunta si Pedro sa pangangaral, sana hindi na lang kinausap si Herodes, sana ganito, namatay na nga si Santiago, patuloy pa rin siya. Maraming mga opinion. Wala akong narinig ng ganon. But the Bible said in Acts chapter 12 verse 1, but the church was earnestly praying to God
for Apostle Peter. Sa malakas na palakpak sa Lord. Church, hallelujah. Lagi ko pong sinasabi that Peter was the leader of the church during that time. Kaya nakita ko po ang concern ng mga members. The church was praying fervently. The church was praying continually. The church was praying constantly. Kaya napakahalaga po ang ating panalangin. Minsan tinatamad po tayo pagdating sa panalangin. Mga kapatid, ito pong mga verses na ito po ay mayroong mensahe ang Lord sa bawat isa po sa atin. This account was intended to show and teach the importance and value of prayer. Para sa akin kasi, as a pastor, prayer is an effective weapon against the works of the devil, against persecution. Kaya nga si Paul, naalala po ninyo yung sinabi niya sa Thessalonian Church, pray without ceasing. Kaya nga nung unang church po talaga, nakita ko yung paniniwala nila sa kapangyarihan ng panalangin eh. Nakita ko na talagang ang panalangin nila, group prayer, united prayer talaga eh. Sabi ng Bible, they gathered together at the home of Mary. Doon po sila nag-pray. Wala pa po mga kapatid noon ang established church, dedicated church. Sa bahay pa lang po sila, pero mga kapatid, nagkakaisa sila sa panalangin. They had no church building where they could gather and unite in intercessory prayer. Pero nandun ang desire nila. Hallelujah. Kaya nagkakatipon sila kahit sa bahay. Mga kapatid, gusto ko pong maiunawaan natin ito na hindi natin kinakailangan na magkaroon ng mga magaganda at malalaking church para lamang kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. Kahit nga po mga minamahal, hallelujah, nakita ko na sa tahanan lamang pag ang isang pamilya ay laging nananalangin, malaki ang nagagawa po niyan. And we, CCFM members, naniniwala po tayo sa panalangin na ito sapagkat yung ating pong overnight prayer meeting ay tuloy-tuloy. Huwag po natin iyan putulin mga kapatid. Napakahalaga po niyan. Because the key to miracles is praying to God. Because God, Jesus Christ, is the miracle worker. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Siya po ang gagawa. Pag tinawagan natin siya, siya po ang kikilos, mga kapatid. So, because of those prayers, mga kapatid, mga panalangin na ibinigay ng mga kapatiran, Peter was delivered. Sabi po ng Acts 12 verse 4, after arresting Peter, Herod put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads and 4 soldiers each. As Sahib said, 16 soldiers were guarding him. Hallelujah. 16 po ito, mga minamahal. And not only that, Acts chapter 12 verse 6, the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Peter's left hand was chained to the right hand of one soldier, and his right hand to the left of the other. Ay, grabe, paano makakaligtas si Pedro dito, mga kapatid? And this was the common mode of securing prisoners during that time. Para talagang ma-assure, kung ikaw ay nasa preso noon, hallelujah, na ikaw ay naka-chain, naka-angkla doon sa isang soldier para hindi ka talaga makatakas. At hindi lamang yan, mayroon 16 soldiers pa, hallelujah, nagbabantay kay Pedro. But the prayer of the church was more powerful than the chains and the prison guards. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang nakita ko, mga kapatid. Anumang klaseng pagsisecure, mga kapatid. Hallelujah. Ilan mang guards ang magbantay kay Pedro. Dahil si Pedro, mga kapatid, hallelujah, ay anak ng ating Panginoon. Ililigtas siya ng ating Panginoong Hesukristo dahil makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran.
Hallelujah, hallelujah. Everybody say amen. Glory to God. And the angel came to Peter in the prison, awoke him, and raised him up. Glory to the living God. Ginising siya ng isang anghel. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus Christ is the miracle worker. Hindi ko mga kapatid, hallelujah, kayang pasubalian talaga ang pangako ng ating Panginoon. Ang pangako talaga ng ating Diyos ay totoo. The angel led Peter out of the prison. At yung iron gate, bukas na po ng dumaan si Pedro. Unlocked because of the power of God. Alam po ninyo, hindi ko na nilagay dyan, pag pinagpatuloy niyo yung pagbabasa, at first, sabi ni Peter, parang vision lamang. But when he came to himself and had the time to reflect on the sudden turn of events, he knew that God had delivered him. Minsan may ganun po tayong punto sa buhay po natin. Akala lang natin normal lang, nagkataon lang, pero hindi natin alam na ang Diyos ay kumikilos na pala sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong. Glory to the living God. Peter went to the house of Mary, where the prayer meeting was still going on. At tandaan natin mga kapatid, it was early morning, almost dawn. Ang ibig sabihin, mag-uumaga na. Kaya po mayroon tinatawag na dawn watch. Early morning po ito, ang sabi ng Bible, nananalangin pa rin ang church. Hallelujah. Kaya nakaka-bless po talaga. Ano kaya ang naramdaman ni Peter, mga kapatid? Nang siya, mga minamahal, ay malapit na doon sa bahay ni Mary, na naririnig niya pa rin ang panalangin ng mga mananampalataya, hindi mga tulog, kundi nananalangin para sa Kanya. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, Lord, nawa patuloy mo kaming bigyan ng patuloy na espiritu ng pagkakaisa sa panalangin, upang kahit anong problema ang dumating sa aming mga buhay, ay patuloy naming mapagtagumpayan. Hallelujah. Para bang na-encourage ako, mga kapatid, sabi ko, Lord, grabe talaga ang prayer noon ng mga mananampalataya. Sapagkat mag-uumaga na, nadatnan pa ni Pedro na sila'y nananalangin. Mga kapatid, the church was amazed. Sobrang namangha ang church. Namangha ang mga mananampalataya. Okay, open your Bible in the book of Acts, chapter 12, 13 to 14. Everybody, hallelujah. Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. Pero may problem. She ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door! Grabe mga kapatid. Siguro, isipin nyo mga minamahal. Ang sabi ng Bible, di ba, nananalangin pa. Pero itong si Rhoda, mga kapatid, ay siya yung nagbukas, ay siya yung pumunta sa pintuan. Na-recognize niya, boses ni Pedro ito. Pero hindi niya binuksan agad Sa sobrang saya. At she exclaimed, sumigaw po siya. Nasa pintuan si Pedro, mga kapatid. Pero mga kapatid, hallelujah, ito na po. But the church doubts. If you're going to read the next statement,
Ang sabi po ng mga kapatiran, Rhoda, you're out of your mind. Sabi niya. Ano ka ba, Rhoda? Hindi totoo yan. But Rhoda kept insisting that Peter ay nasa pintuan. At alam po ninyo, ang sabi pa ng ibang kapatiran, it must be his angel. Mga kapatid, nakita ko na minsan talaga sa pananalangin natin, mayroong halong pag-aalinlangan pa. But you know, the Bible said, Peter kept on knocking. And when they opened the door and saw him, yun na po. Ang sabi ng Bible, they were astonished. Na sila po talaga ay namangha, mga kapatid. Isipin po ninyo, mga minamahal, na sila'y nananalangin kay Pedro, Lord, maybe, Panginoong Hesukristo, palayain mo ang aming leader, ang aming kapatid na si Pedro, sa kamay ni Herodes. Tapos nung mag-uumaga na, mga kapatid, hallelujah, biglang narinig nila ang boses ni Pedro. Pero yung doubt po dito, mga kapatid, ay nagkaroon ng pagbabago. Sapagkat nakita mismo nila na si Pedro ay nasa pintuan. Minsan yung doubt po natin, mga kapatid, ay nagkakaroon din po yan na mas magandang resulta kung nakikita natin ang katotohanan. Katulad ni Tomas, di po ba? Si Tomas, mga kapatid, naghanap lang talaga ng katotohanan kung hindi ko lang makita. Bagamat may tuturing pa rin pag-aalinlangan, pero nakita niya pa rin na totoo nga. At gusto mga minamahal sa ating pag-aralan, pinag-aaralan ngayon, gusto ng Diyos na makita po natin na kapag tayo ay nananalangin, gumagawang makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Sometimes the church pray earnestly and doubtingly. Ito po ang nakita ko eh. Hallelujah. Pero gusto ko lang sabihin, mga minamahal, na pag tayo'y nananalangin, maniwala tayo na gagawa ang Diyos na makapangyarihan sa ating mga buhay. Never doubt the power of prayer. Peter was at the door. Hallelujah! Isang malakas na palakpak! Hallelujah! Glory to the living God. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng Bible, the words, Peter continued knocking, yung mga salita pong ito, indicate something of the apostle's character and also the believer's character. Ano po yon? Sa part ni Pedro, mga kapatid, hindi po siya disappointed. Maari, mga kapatid, na, di po ba, yung presuhan nga, binuksan ng Diyos eh. Nakakandado pa yon. Samantalang dito na, sa mga kapatiran, hindi pa siya buksan. But Peter was not disappointed. Sabi ng Bible, nagpatuloy siya sa pagkatok. Pwede sabihin ni Peter, ano ba kayo? Nananalangin kayo pero hindi niyo ako binubuksan? Pero gusto ng Panginoon, mga kapatid, na makita dito yung patience din ni Peter, mga minamahal. And not only that, mga kapatid, yun din, mga believers, napakahalaga din, mga minamahal, na kapag sila ay nananalangin, dapat, sabi ko nga po, maniwala, sapagkat ang Diyos gumagawang makapangyarihan. Christians should not doubt when God performs a miracle. Pag gumagawang miracle ang Panginoon, wag po tayo mag-alinlangan. Hallelujah. Dahil nakita naman nila ang resulta. Kaya nga nung makita nila si Pedro, sabi ng Bible, sobrang saya ng mga mananampalataya. Pag nakikita natin, mga kapatid, ang pagkilos ng ating Panginoon, lumalakas po ang church.
Pag mayroon pong gumagaling sa church, lumalakas po ang church. Pag mayroon pong binibless, mga minamahal ang Panginoon, lumalakas ang church. Lahat pong ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay ay may purpose ang Panginoon para patunayan niya na buhay siya at gumagawa siyang miracle sa buhay ng isang mananampalataya. Mga kapatid. Hallelujah. What a happy meeting. What an excited church as Peter told the glorious story of his deliverance. Ikwento ni Pedro eh. Sinabi ni Pedro talaga yun. Na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel ay pinalaya siya. Glory to Jesus. Napakabuti ng Panginoon. At hindi lamang po yan. Sa panghuli, makikita natin ang judgment ng Panginoon kay Herodes. Namatay si Herodes, mga kapatid. Hindi kailanman makaliligtas sa kapangyarihan ng Diyos ang mga taong suwail at laban sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Totoo niya, nang mabalitaan ni Herodes na nakawala si Pedro, pinapatay niya ang bantay sa kulungan. Napakalupit talaga. Subalit kung makapangyarihan si Herodes, merong mas makapangyarihan at pinakamakapangyarihan sa kanya. Si Jesus, the most powerful name. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. Glory to the living God. Hallelujah. Acts 12, 21 to 23. On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. Yan ay po yun. Oh. Ganda ng ayos ni Herodes eh. They shouted, habang nagtatalumpati si Herodes, yung mga tao ay sumisigaw, "This is the voice of a God, not of a man." Itong tinig na ating naririnig ay tinig ng Diyos. Verse 23, immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Grabe po, ano? Nasaan ang kapangyarihan? Sabi ng Bible, pagsapit ng takdang araw para kay Herodes. Habang siya po ay nagtatalumpati, siyempre, ang mga tao, gusto niyan. Pag nagtatalumpati ang mga hari noon, siyempre, dapat pabilibin ang hari. Nagsisigaw na isa siyang Diyos. Diyos na nagsasalita yan, hindi tao yan. Mga kapatid, dahil sa inangkin ni Herodes ang karangalan na dapat nauukol sa Diyos, pinatay siya, kinain siya ng uod. Hallelujah. Mga minamahal, hindi po namatay si Herodes because the people called him a god. He died because he accepted their worship and did not give glory to God. Para sa akin, seryoso po talaga na kasalanan po, mga kapatid, ang tanggapin mo ang papuri na dapat ay sa Diyos lamang. Be careful, mga minamahal, na ibigay sa tao ang papuri. At kung tayo ang pinupuri, be careful din naman. Dapat ibalik natin ang kapurihan lagi sa Diyos. Sa anumang tagumpay ng ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Let us continue to give praise, hallelujah, unto the Lord for any success or achievement that may come to us. Because He is the one worthy of praise. To God be the glory. Sabi nga, mga kapatid. In Acts 12:24, pagkatapos ng lahat ng bagay, but the word of God continued to spread and flourish. Grabe, no? Kahit may pagsubok, tuloy-tuloy. Dahil gumagawang makapangyarihan ng Panginoon. Ano po ang sabi ng verse 24? That is the last verse of chapter 12. Kahit may mga pagsubok at hadlang, tuloy pa rin ang paghayo at paglilingkod sa Diyos. Kaya totoo, mga kapatid, that there is no powerful man can stop the words of the most powerful God. Glory to Jesus. And in my conclusion,
Miracles were an integral part of the life of the first church. Lumalago po sila dahil nakikita nilang kumikilos ang Diyos. Our God has boundless resources, and He is still the wonderful miracle worker of the church today. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay patuloy na gumagawang makapangyarihan sa ating mga buhay. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Palakpakan natin ang Panginoon.